Makalipas ang ilang sandali ay nabigla at natatawa ang mga ito nang makita si Yishaw at tinanong kung sino ang gumulpi sa kanya. Dito nga ay sinabi niyang binigyan siya ni Tandang Bailey ng isang talisman na may kakayahan mag-summon ng hero spirit, kaya naman interesado ang magkapatid sa kwento ni Yishaw. Habang nagkukwento nga si Yishaw ay inaalala nito ang nangyari kung saan habang nagbabawas ito ay walang tissue sa CR kaya naman ginamit niya ang talisman upang pamunas ng kanyang wet packs, pero aksidente niyang nasummon ng isang spirit at nagpakilala bilang si General Yuan Tiancong, sabay tinanong kung bakit siya tinawag nito sa CR at kailangan niya umanong magpaliwanag. Pero imbis na magpaliwanag ay inutusan nito ni Yishaw na ikuha siya ng tissue, kaya naman ginulpi siya nito at hindi man lang daw siya nakalaban. Isa pa daw na ikinakagalit niya ay napatakbo siya sa labas habang nakababa ang kanyang salawal. Dahil dito ay sinabi ni Shu na malaking tulong daw sana ang spiritong ito sa loob ng ruin pero dahil sa kapabayaan ni Yishaw ay nasayang ito kaya naman hindi daw maganda ang pakiramdam niya na makasama si Yishaw sa kanilang biyahe, kaya naman sinabihan niya si Yishaw na bakit kaya hindi na lang ikaw ang pumuslit papasok sa pupuntahan natin at mag-eroplano na lang kami ni Xiaoyu. Nagalit nga ito at naglakad palayo kila Shu. Pero sumunod naman sila dito at sinabing may mga kailangan pa silang gawin kasama siya sabay tanong kung nahanap ba niya ang pinapahanap ni Shu, sinabi naman ni Yishaw na wala ka bang bilib sakin. Nag-umpisa na nga sa pag-travel ang mga ito patungo sa timog, at habang nasa maliit na daungan ang mga ito ay ginamit ni Yishaw ang kanyang flashlight upang mag-signal sa kanilang kausap, ilang sandali pa nga ay papalapit na ang isang bangka sa kanila kaya naman namangha ang magkapatid habang si Yishaw ay tinatawag na sila at sinabing sumakay na kayo. Pagsakay nga nila ay inabot na ni Yishaw ang kabayaran, pero pinagtawanan pa siya nito at sinabing sa lahat ng naisakay nilang tumatakas papunta sa timog ay si Yishaw ang may pinakamalalang itsura at gulpi na nakita niya. Pero hindi daw sinabi ni Yishaw na may mga kasama siyang bata kaya kailangan pa niyang dagdagan ang bayad sa kanila dahil pag nahuli daw sila ay maaari pa siyang mapagbintangan na human trafficker. Pinalibutan nga ng mga ito sila Shu, sabay sinabi ng kanilang leader na huwag kayong kabahan. Dahil gusto niya lang naman na makapag-usap pa sila ng maayos, sinabi din ito na baka kilala niya pa ang boss nila Shu at malamang na naging customer na niya ito dati, sabay tanong kung saang panig o side daw sila. Kumana nga ang kalokohan ng ating bida at sinabing seaside o panig ng karagatan kaya naman nainis ang lalaki at nagbigay ng negative emotion points kay Shu, dito ay lumalabas na ang pangalan nito ay Dusi. Kaya naman tumingin ito kay Xiaoyu at kimumpirma kung ito ba ang nakita niya sa memorya ng mga human traffickers. Wika ni Shu na ang Dusi na ito ay ang tumutulong sa mga human traffickers upang mailabas ng kanilang bansa ang mga biktima nila. Kaya naman pinahanap ito ni Shu kay Yishaw dahil miyembro ito ng human trafficker at balak nga ni Shu na una itong patayin pagkatapos ay gagamitin nila ang kanilang bangka patungo sa kanilang destinasyon. Dito nga ay tinanong ni Dusi kung sigurado daw ba sila Yishaw na walang nakasunod sa kanila dahil ayaw niya daw nang nadadamay siya sa gulo ng iba. Ilang sandali pa ay nagsimula na itong magkwento sa kung anong hirap ang dinanas niya sa kanyang buhay kung saan kinailangan niya ding tumakas papunta sa timog dahil sa dami ng kanyang problema at matapos ang 5 taon ay bumalik siya para sa kanyang pamilya nang bigla na lang tumulo ang luha nito. Kaya naman tinanong ni Yishaw kung bakit siya umiiyak at sinabing iniputan ka ba sa ulo ng asawa mo. Pero nagtataka lang naman ito kung bakit bigla siyang umiiyak dahil ginagawa na daw niya ang trabahong ito ng 10 taon at hindi pa siya umiyak kahit minsan, habang pinapakalma nga ito ni Yishaw at sinabing nauunawaan niya ang pinagdadaanan nito ay pigil naman ang tawa ng magkapatid. Di pa din nga tumitigil sa pag-iyak ito at sinabing gawa-gawa ko lang naman ang kwento ko bakit ako naiiyak. Tinanong nga ni Yishaw ang mga kasamahan nito kung totoo ba ang sinasabi ng kanilang boss nang bigla na lang mag-iyakan ang mga ito na parang bata kaya naman no choice si Yishaw kundi maniwala sa mga kwento ng lalaking may asul na buhok na kasulukuyan padding nagtataka dahil pati ang mga kasamahan niya ay umiiyak na din. Napatanong na nga lang si Yishaw kung tamang bangka ba ang nasakyan nila at kung ito ba ang taong pinapahanap sa kanya ni Shu na masaya namang sumagot na tama daw ang lahat ng ito. Wika nga ni Shu na matagal na niyang pinag-aaralan ang pag-control sa anumang likwido sa katawan ng tao gamit ang kanyang water element, dagdag pa nito na kung awaken o cultivator ang paggagamitan niya nito ay dapat masugatan muna niya ang mga ito pero kung pangkaraniwang tao lang ay maaari niya agad gamitin ang abilidad niya dito. Kaya naman sinabi ni Shu na kaya mang ma-resist ng ibang cultivator gamit ang kanilang element ang kanyang water ability ay isa pa din itong mapanganib at malakas na elemento.
Dahil pag nasugatan niya ang sinumang cultivator ay ma-expose na ang kanilang dugo at makontrol na niya ito habang may hawak na kutsilyo at sinabing tutuliin niya ulit ang mga ito. Bigla namang tumigil ang pag-iyak ng mga ito kaya nagtataka siya kung ano o sino ang may kagagawan nito. Nang bigla namang si Yishaw ang nagkwento at sinabing madami din siyang pinagdaanan sa buhay at may mga panahon pang hindi niya alam kung saan siya matutulog at walang makain. Dagdag pa nito nang manirahan siya sa Shan County ay may isang magsasaka na nais ipakasal sa kanya ang nag-iisa niyang anak na babae pero sobrang pangit daw nito. Napatigil naman sa pagkwento si Yishaw nang bigla na lang umiyak muli ang mga ito sa kanyang kwento habang ang magkapatid ay sinabing makabagbag damdamin pala ang kwento ng buhay mo. Pero sayang di ka nagpakasal sa anak ng magsasaka. Makalipas pa ang ilang sandali ay inutos nito na ailapit ang kanilang bangka sa barko sabay signal nito, at dahil hindi sigurado si Shu sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ay hindi muna niya ito pinatay. Paglapit nga ng kanilang bangka sa barko ay nag-umpisa ng ilipat ng mga ito ang kanilang kontrabando. Paglipat nga nila Shu sa barko ay masama ang tingin ng magkapatid sa bangka nila Dusi na kasalukuyan naman ng papalayo at nag-uusap. Dito ay sinabi ni Dusi na kakaiba ang tatlong yon. Pero bigla silang nagulat dahil ang ugat sa kanilang katawan ay unti-unting lumulobo nang hindi nila alam ang kadahilanan hanggang sa tuluyan sumabog ang kanilang mga ulo at kinain ng malaking alon ang kanilang bangka. Inutusan naman ni Shu si Xiaoyu na kunin ang mga espiritu nila at basahin ang kanilang memorya. Pagkatapos nito ay wasakin niya ang kanilang espiritu upang hindi na muling mabuhay o ma-reincarnate pa. Samantala nagnarinig naman ni Shu ang usapan ng mga lalaking ito na nagsasabing maaari nilang ibenta si Xiaoyu sa magandang halaga. Pero sinabi ng isa na hindi nila alam ang background ng mga ito kaya kailangan muna nilang makasiguro. Matapos nito ay inutusan niya sila Shu na pumasok na sa loob ng barko at huwag muna umanong lumabas ang mga ito. Kaya naman tinanong ni Shu kung kasama din ba ang mga ito sa human traffickers na kinumpirma naman ni Xiaoyu based na din sa mga nabasa niyang memorya nila. Kaya naman naisip ni Shu na lahat nga daw sila maging ang barkong sinasakyan nila ay gamit talaga sa krimen na kanilang ginagawa. Hindi man daw siya bayani at isang pangkaraniwang mamamayan lang pero ipaghihigante niya umano ang lahat ng naging biktima nila at papatayin niya ang lahat ng mga ito. Makalipas ang ilang oras sa timog silangan ng Asia malapit sa isang daungan ay sinabi ng lalaking ito na hindi sila pwedeng dumaong ng kasama sila Shu dahil mahigpit umano ang Thailand Customs. Sinabi din niya na malapit na lang naman ang kalupaan sa kanila kaya dapat na lang silang lumangoy patungo dito. Dagdag pa nito na kung makalangoy man sila patungo sa kapatagan o mahuli ng mga nagpatrol ay hindi na nila ito problema. Pagsuot nga nila Shu sa kanilang swimming vest ay biglang umiyak ang mga ito kaya naman inakala ni Yishaw na ayaw silang paalisin ng mga ito at ganito daw ba talaga kasentimiento ang mga mandaragat. Habang si Xiaoyu ay iniisip na bobo ba talaga itong si Yishaw, bakit hindi niya pa din napapansin na si Shu ang may kagagawan kung bakit sila bigla-bigla na lang umiiyak, hindi na nga daw ito nagtataka kung bakit nabugbog siya ng isang espiritu. Pero bago pa man nakababa ng barko sila Shu ay may nangyari ng hindi maganda sa kanilang barko dahil tumatagas na umano ang tubig sa ilalim nito. Habang si Shu ay iniisip na alam naman na niniiting ang pakay niya sa pagsama kay Yishaw maging ang abilidad niya ay hindi na ito itatago pa ni Shu. Ginamit niya nga ang tubig upang atakihin at sirain ang barko kaya naman nagpanik na ang mga nakasakay dito dahil pinapasok na ito ng tubig. Pinutol naman ni Yishaw ang isang tali, na napansin naman ng mga ito at sinabing kukunin nila ang lifeboat. Dito ay napagtanto na din ng mga ito na sila Shu ang may kagagawa ng pag-atake sa barko kaya nilabas nila ang kanilang baril. Pero mabilis namang inilabas ni Yishaw ang kanyang spirit sword at inatake ang mga ito dahilan upang magkaroon ng malakas na pagsabog sa barko. Pagsakay nga nila sa lifeboat ay naging tila unggoy ito at gamit ang utak unggoy niya ay napansin niyang kusang gumagalaw ang lifeboat kahit na hindi sila nagsasagwan. Kaya naman nagdududa ito at napatingin kay Shu. Samantala habang unti-unti namang lumulubog ang barko kung saan pinipilit ng mga ito na makaligtas ay ginamit muli ni Shu ang kanyang abilidad upang tuluyan itong patayin. Dito ay nakumpirma ni Yishaw ang kanyang pagdududa at tinanong si Shu kung dual element daw ba ito. Agad namang kinumpirma ni Shu ang tanong ni Yishaw kaya sinabi niya na naniwala akong gusto nila tayo at naiiyak pa nang aalis na tayo pero kagagawan mo lang pala ang lahat ng ito. Sabay tanong kung patay na din daw ba sila Dusi na kinumpirma din naman ni Shu. Kaya naman kinilabutan si Yishaw dito at iniisip kung nawawala na ba sa tamang pag-iisip si Shu. Pero nang tignan niya ito sa mga mata ay normal naman daw ito. Kaya naman sinabihan niya na lang ito na wag hayaan ni Shu na mangibabaw sa kanya ang galit at pagpatay.
pero hindi niya daw kailangan mag-guilty sa pagpatay ng mga human traffickers dahil deserve naman nila ito. Dagdag pa ni Yi Xiao na lahat naman ng cultivator ay may dugo sa mga kamay o madyugo ang kanilang landas. Pero sinabi ni Shu na hindi daw siya mabubulag at madadala ng galit kailanman sapagkat pera lang ang tanging nakakabulag sa kanya. Kasunod nito ay naalala niya ang mga pumasok sa kanyang negative emotion points at sapat na daw ito upang mapailaw niya ang ika-4 na bituin sa kanyang pangatlong galaxy. Samantala sinabi naman ni Yi Xiao na sana daw makasama niya palagi si Shu pag nagtutungo ito sa katimugan, dahil para sa kanya ay lifesaver si Shu. Sinabi din nito na maganda ang kombinasyon nilang dalawa dahil sa pag-atake at depensa lalo na kung mag-rank up si Shu at maging B-rank, dahil maging ang mga pandigmang barko ay hindi umano aabot sa kanilang lifeboat sa bilis nito. Tinanong naman siya ni Shu kung bakit gustong-gusto nitong magpunta sa iba't ibang lugar at ba't di pa ito mag-asawa, pero sinabi ni Yi Xiao na ang pangarap niya daw talaga ay makahanap ng magandang mapapangasawa kung saan hahayaan niya itong gawin ang lahat ng kanyang gustong gawin tulad ng pag-urong, pagluluto, paglalaba at iba pa. Kaya sinabi ni Xiao Yu na katulong pala ang hanap mo at hindi asawa. Kinaumagahan ng malapit na sila sa Pampang ay may mga sexy na kababaihang naliligo sa dagat dahilan upang magdugo ang ilong ng dalawa at iniisip kung nasa langit na ba sila kaya naman naiinis si Xiao Yu dito. Napansin nga nila na mga cultivator ito at ang isang babae nga na ito na may malaking cocomelon ay isang si Rank kaya naman abot ang tanaw at paglingon ng dalawa sa mga cocomelon sa paligid nila. Tinanong ni Xiao Yu kung anong tinitignan ni Lu Shu, at sinabi lang naman niya na wala naman naawa lang ako sa mga ito dahil wala na halos silang suot at nais niya lang naman sanang magkawang gawa. Kawang gawa tulad ng ginagawa ng tatay mo pag nagpupunta sa patay sindi at biglang liko. Dahil naawa ito sa mga kababaihan na wala na halos saplot o maisuot kaya naman ubos ang sahod. Samantala habang nasa hotel ang mga ito ay tinanong ni Yi Xiao kung alam ba ni Shu kung anong meron sa malapalasyong building na dinaanan nila. Dito ay naalala ni Shu ang isang entertainment venue na nakita ni Xiao Yu sa mga nabasa niyang memorya ng isa sa mga human traffickers, kaya naman sinabi ni Shu na may mga palabas ba dun. Pero sinabi ni Yi Xiao na hindi daw dahil pagsapit ng dilim ay patay sindi umano ang lugar na ito kaya naman nagalit si Xiao Yu at tinanong kung cultivator ba talaga si Yi Xiao dahil puno umano ng kalokohan at walang kwentang bagay ang utak nito. Pero sinabi lang naman ito na malayo pa siya sa B-Fin kaya naman daw hindi siya nagmamadali. Tinanong nga ni Shu kung ano ang sinasabi niyang B-Fin at sinabi ni Yi Xiao na ang B-Fin ay final stage ng B-rank sabay tanong kung hindi ba ito alam ni Shu. Kaya naman nagalit ito at sinabing part ka ba talaga ng dragnet ba't di mo ginagamit ang utak mo at bakit mo pinagmumukhang katatawanan at tinatawag na B-Fin ang isang mataas na rankang. Pagsapit ng hapon ay sinabihan niya ang magkapatid na mauna na munang magpahinga at may aasikasuhin daw muna siya habang hawak-hawak ang isang bundle na pera. Tinanong naman ni Xiao Yu kung kailan sila magsisimula sa gagawin nila at sinabi nga ni Shu na ngayong gabi. Dahil hindi nila alam kung alam na ng mga human trafficker na hinahanap nila ang mga ito, dagdag pa ni Shu ay damadami umano ang mga cultivator sa lugar habang papalapit ang pagbubukas ng ruin kaya naman mas nagiging alerto ang mga human trafficker dito. Sinabi din ni Shu na mas nagiging mapanganib umano ang lugar na ito habang tumatagal dahil sa pagdami ng cultivators na naghihintay sa ruin. Mas mainam daw kung aalamin muna nila ang layout ng building at kung gaano kadami ang magiging kalaban nila. Isa pa ay may B-rank sa mga human traffickers pero hindi umano ito problema dahil kaya nila itong talunin kahit paharap-harapan ang magiging labanan. Pero naisip naman ng magkapatid na baka may magsamantala kapag natalo na nila ang karamihan dito at unahan sila sa mga kayamanan na maaari nilang makuha mula sa grupo ng human traffickers. Ito nga ay si Yi Xiao na tinamaan ng malaking bato sa sinabi ni Shu. Pero kailangan na daw nilang kumilos bago magbukas ang ruin dahil mas mainam kung mabawasan na ang mga master o high rank na papasok sa ruin upang mabawasan ang panganib, at sa bawat tao na mapapas lang nila ay ibig sabihin daw nito mababawasan ang makikiagaw sa mga kayamanan sa ruin. Nagtungo nga ang mga ito sa underground ng malapalasyong building na siya namang pinuntahan ni Yi Xiao at sinalubong pa ito ng mga magagandang kababaihan. Samantala tinatanong naman ni Shu kung paano nila mapapalabas ng building ang mga human traffickers, dito nga ay sinabi ni Xiao Yu na wasakin ang building. Habang binabati nga ni Yi Xiao ang mga sumalubong sa kanya ay may kakaiba itong naramdaman, nagsimulang mag-crack ang building hanggang sa unti-unti itong gumuho at bumagsak. Nagalit nga si Yi Xiao sa pangyayaring ito at tinatanong kung sino ang may kagagawan nito,
Dahil matagal na niya umanong hinihintay makatikim ng magandang Thailander pero nang dahil sa pagguho ng building ay nawala ang mga magagandang babae. Habang may papalabas nga sa gumuhong building ay naisip ni Ye Xiao na B-rank o mas mataas na rank lamang ang may kapasidad na wasakin ang building na ito. Kaya naman inisip ni Ye Xiao kung kagagawan ba ito ng isang B-rank na lumabas mula sa building. Sa galit nga ni Ye Xiao dahil napurnada ang pangarap niya ay agad siyang sumugod sa mga ito, habang ang mga kalalakihan naman ito ay hindi alam kung bakit sila sinusugod ni Ye Xiao kaya sinabing mas mainam kung tatakbo na lang muna sila palayo. Naramdaman naman nila Shu ang pressure at enerhiya ni Ye Xiao habang nasa ilalim pa din ng building, kaya nagtataka si Shu dito habang si Xiaoyu ay sinabi namang hindi niya inaakalang magpupunta si Ye Xiao sa lugar na ito upang tulungan silang gapiin ang mga human traffickers pero ang hindi nila alam ay iba ang sadya ni Ye Xiao sa building na winasak nila. Samantala sunod-sunod naman ang pasok ng puntos ng negative emotion kay Shu mula sa mga taong nasa paligid kasama na ang mga sexing kababaihan na ito na may malalaking kokomelon. May mga grupo din naman ng kalalakihan ang kasalukuyang patungo sa lugar kung saan nagbibigay din ng negative emotion points ang mga ito kay Shu, isa nga dito ay sinabing kailangan nilang magmadali at samantalahin ang pagkakataon. Samantala patuloy pa din naman sa paghabol si Ye Xiao sa mga nakitang niyang lumabas sa building at inilabas nga niya ang spirit sword niya. Sa paglabas nga ng sandata ni Ye Xiao ay nalaman ng mga ito na siya si Ye Xiao mula sa Dragnet. Sinabi ng isa dito na kaya niya umanong labanan si Ye Xiao dahil B-rank din siya pero ang iniisip niya ay baka samantalahin ng ibang cultivator ang pagkakataon kapag nanghihina na sila para patayin. Pero may biglaang pagsabog na nangyari sa isang building kaya naman napahinto ang mga ito nang makita nilang may naglalaban sa itaas. Napansin na din ito ng iba pang cultivators dahil sa sunod-sunod na pagsabog na nagaganap. Pero dahil wala ngang utak si Ye Xiao ay namangha pa ito dahil mas masaya umano sa bansang ito kumpara sa bansa nila dahil dito ay maaaring maglaban ang mga cultivators anumang oras. Habang ang lalaki namang hinahabol ni Ye Xiao ay kinakabahan na at sinabing hindi na sila maaring mag-aksaya pa ng oras dito, sumigaw nga ito at nagtanong sa mga tao sa paligid kung sino ang marunong magsalita ng Chinese, dahil kung ang pakay daw ni Ye Xiao sa kanila ay ang kanilang negosyo bilang human traffickers ay kaya nila siyang bigyan ng madaming pera. Dagdag pa nito ay hindi ito ang tamang pagkakataon upang maglaban sila. Sinabi naman ng kasama nito na may nakita umano siyang Chinese na turista at naalala niya umano ang mga sinabi nila ng magbatian ng mga ito, kaya naman tinanong niya ang kanilang leader kung nais ba nitong batiin muna niya si Ye Xiao na kinumpirma naman ito dahil wala na silang oras. Nauna na nga nitong sinampal ang kanyang sarili bago sabihin ng mga katagang, huliin mo kami. What are you looking at pala kaya nainis si Ye Xiao at inilabas niya ang kanyang aura sunod nito ay may malakas na pagsabog ang nangyari, na alam naman ni Shu na nagmula kay Ye Xiao dahil sa negative emotion na natanggap niya. Tinanong nga ni Shu si Xiaoyu kung ano na ang lagay sa labas at sinabi naman nito na naaayon lahat sa kanilang plano kaya naman nais daw makita ni Shu ang sitwasyon sa labas. Paglabas nga ni Shu ay biglang may dumaang malakas na pag-atake sa tuktok niya kaya naiyak ito sa takot at nagalit kay Xiaoyu dahil ito daw ba ang sinasabi niya na maayos at umaayon sa plano nila ang lahat. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na wala siyang pakialam sa ibang detalye liban sa kanilang plano. Paglabas nga nila ay nakita nila si Ye Xiao na galit at may hinahabol pero nagtataka si Shu dahil nararamdaman niya ang galit nito at nakakatanggap siya ng puntos mula kay Ye Xiao. Sumagot nga si Xiaoyu at sinabing baka hindi niya nauunawaan ang mga nangyayari. Minabuti nga nilang sundan si Ye Xiao upang tulungan itong patayin ang B-rank na hinahabol niya. Binilisan pa nga nila ang pag-travel sa ilalim ng lupa hanggang sa matapatan na nila ang B-rank na hinahabol ni Ye Xiao. Bigla ngang lumabas si Anthony, habang ang lalaki namang ito ay sinabing sa wakas lumabas na din ang B-rank na gumiba sa aking building. Sinabi naman ni Shu na hindi nila ito kailangang labanan ng matagal at harap-harapan, mag-buy time lang umano sila dahil si Ye Xiao o ibang high-rank cultivator na ang papatay dito. Ginamit nga ni Anthony ang abilidad niya upang atakihin ito na agad din naman gumamit ng kanyang abilidad upang ma-counter ang pag-atake ni Anthony dahilan upang magdulot ito ng malakas na pagsabog at pressure sa lalaki dahil hindi sila makakatakas habang kalaban niya ito. Ginamit nga muli ni Anthony ang kanyang abilidad upang unahin na patayin ang mga kasamahan nito, habang ang lalaki naman ay nahihirapang sanggahin ang mga pag-atake ni Anthony dahil masyado umano itong malakas kahit pagamitin niya ang buo niyang lakas. Ilang sandali pa nga ay tuluyan na siyang nabind ni Anthony, habang si Ye Xiao naman ay papalapit na sa kanya.
No choice na nga ito kundi ilabas ang buo niyang lakas dahilan upang masira ang mga kid ng buhangin ni Anthony. Nilabas nga niya ang mga espiritong tigre at inatake si Ye Xiao, pero sinabi lang naman ni Ye Xiao na gusto mo kong labanan gamit ang mga kuting mo, nagbibiro ka ba? Madaling naiwasan ni Ye Xiao ang mga kuting na ito at umatake gamit ang kanyang apoy na dragon at pinasundan pa ito ng iba't ibang pag-atake na nagdulot ng pagsabog sa lugar. Kaya naman nagseya na ito at pinakita ang kanyang mga pandesal, sabay umamba ng pag-atake gamit ang sibat na napapalibutan ng kumikidlat-kidlat niyang aura. Sa paghagis nga nito sa kanyang sibat ay nawasak ang mga kalsada na dinaanan nito, pero ginamit lang muli ni Ye Xiao ang kanyang apoy at iniwasan ang kanyang sibat, sabay ginamit ang kanyang spirit sword. Sa pag-atake ngang ito ni Ye Xiao ay nabitawan ng loko ang kanyang sibat at muli ay naghanda ng panibagong pag-atake si Ye Xiao habang sinasabi na hindi ako natatakot sa iyo at hindi mo ko matatalo ng dahil sa mga pangkaraniwan mong abilidad at pag-atake.